Maraming nagkakalat ngayon na mga bali-balita sa social media lalo na posible daw magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Hindi lang isa ang nabasa ko na ganung post. Hmm? Actually, ang nakakaano kasi dito, ang medyo nakakakuha ng atensyon dito kasi nung isang araw, kinumpirma ni Senador J.V. Ejercito na nag-iisip nga sila, 5 silang senador. Kinumpirma niya, 5 silang senador na nag-iisip kumala sa mayorya. 15 ang mayorya 15 senador, 9 yung minorya. Ayon kay J.V. Ejercito, hindi nila nagugustuhan yung direksyon ng Senado sa ilalim ng liderato nito ni Senate President Tito Soto at syempre ni Senate President pro tempore Ping Lacson. Ay kasama na rin sa liderato ng Senado itong si Senadora Risa kasi siya yung Assistant Deputy Majority Floor Leader. Kaya kung titingnan natin, hindi yan kinaila ni JV Ejercito. At kung titingnan din yung mga kumakalat na mga sinasabi ni Amy Marcos, no? Lahat sila pare-pareho ang kanilang tono. Bagamat dininayan ni Mig Zubiri, sabi ni Mig Zubiri hindi, walang katotohanan na magkakaroon ng panibagong kudeta sa Senado. Hindi raw totoo yan. Yun din ang sabi ni Senador Win Gatchalian. Sabi ni Win Gatchalian, stable ang liderato ni Senate President Tito Soto. Kaya lang pag tiningnan kasi sa mga balibalita ngayon, lalo na yung biglaang pag-suspend ng hearing. Dapat naka-schedule na mag-hearing sa Wednesday yata yun Sa October 8, ang liderato ng ang Blue Ribbon Committee biglang nag-anunsyo si Senate President Tito Soto, sabi niya hindi tuloy muna. Wala munang Blue Ribbon Committee hearings. Tapos kasunod niyan, kinumpirma na yan ng chairman mismo ng Blue Ribbon na si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, indefinitely until further notice, suspendido muna ang Blue Ribbon Committee hearing. So anong pinapakita dito? Ang pinapakita dito, mga kabunyog, mga kababayan, totoo nga na mayroong mayroong mainit na issue sa loob ng Senado. At ang isyung ito ay ipagpapatuloy ba ng Senado ang pag-iimbestiga kasama na ang kanilang mga kasamahan sa Senado kung talagang mayroong ebidensya, hindi sila paliligtasin ng investigasyon maging ng Blue Ribbon. Kung ganun ang direksyon ng Senado, ang sabi ni J.B. Ejercito, hindi nila gusto ang ganung direksyon kasi para daw sinusunog ang sariling bahay. Siyempre, ganyan din ang stand nila Marcoleta, nila Amy Marcos. Si Amy Marcos ang terminong ginagamit. Bakit tayo mismo sa Senado nag-aaway-away? Tayo mismo ang nag-aaway-away sa Senado, sabi niya. Ang Kamara, ayon kay Amy Marcos, mabuti pa sila, pinoprotektahan nila ang sarili nila. Pagdating daw sa Senado, hindi. Tapos nakita na natin may demolition job kay Tito Soto, may demolition job kay Lacson. Ngayon, ang demolition job ay kay Risa Hontiveros. Nakita natin yung demolition job kay Soto. Anong isang araw, sabi ni Amy Marcos, nakakahiya daw ang Senado ngayon na nag-aaway-away sa halip na tumulong doon sa mga biktima ng earthquake sa Cebu. Wala man lang nagagawa ang Senado kundi mag-away-away. Sinong pinapatamaan niya doon? Ay siyempre si Tito Soto. Kaya nga sabi ni Tito Soto bilang Senate President, tumutulong naman tayo pero hindi naman yung kailangan ng imedya mo pa. Yun ang yun ang kasagutan doon ni Tito Soto, si Amy Marcos. Si Ping Lacson naman, sunod-sunod ang mga issue kay Ping Lacson. Ang isa na aktibong nagdidemolish kay Ping Lacson
ay yung kanyang kababayan sa Cavite, ng congressman na si Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko Barsaga, linabas mismo ni Kiko Barsaga yung picture ni Lacson na kasama yung mag-asawang Diskaya. Ngayon, sabi ni Ping Lacson, malisyoso ang paglalabas ng picture na yan. Yang picture na yan ay hindi naman ngayon na hearing na ng Senado. Yan ay picture nung panahon ng eleksyon at hindi ko yan kilala personally, yung mag-asawang Diskaya. Pero biglang dinabas yun. Kaya sabi ni Ping Lacson, itong si Kiko Barsaga, may gumagamit dito. Ginagamit daw si Kiko Barsaga para sirain siya. Kaya ang sabi ni Ping Lacson, mayroong coordinated na demolition job laban sa kanya. Ngayong araw, ay kahapon naman, si Senadora Risa Hontiveros naman ang subject ng demolition job. Ang paninira kay Risa Hontiveros ay pinangungunahan naman ni Tunying Taberna. Sabi ni Tunying Taberna, mayroon daw mahigit 3 billion na insertions si Senadora Risa. Dito daw ay mahigit 700 million ang flood control. Ngayon, kinounter na yan ni Senadora Risa. Sabi ni Senadora Risa, paano ako magkakaroon ng insertions? Bumuto nga ako ng no. Hindi nga ako pumirma sa 2025 budget tapos sasabihin may insertions ako. Kaya malinaw, itong mga nangyayaring ito, mga demolition jobs, dito sa liderato ng Senado, kay Soto, kay Lacson, kay Risa, bahagi ito ng paninira sa kanila para mapalakas yung panawagan na palitan na sila. Sa dito mga kabunyog, mga kababayan, kung gusto nilang ipalit, si Cayetano, nakakasuka naman. Kaya nga maraming nagpo-post ngayon, maraming nananawagan ngayon. Ako nga, nag-live ako kagabi. Sabi ko, palibutan ang Senado. Ang ibig sabihin natin yan, suportahan ang liderato ng Senado ngayon. Kasi kung magkakaroon ng coup sa Senado na pangungunahan itong minorya, itong grupo nila Marcoleta, grupo nila Aimee, grupo nila Cayetano, mayroong babaliktad na mga mayorya, katulad nila JB Ejercito, posibleng sumama dyan si Pia Cayetano, yung magkapatid na Villar. Pumaliktad yung mga yan, palitan ang liderato ng Senado, babaguhin na ang direksyon ng Senado. Ibig sabihin, hindi na ipagpapatuloy ang pagpapanagot sa mga senador kahit may ebidensya sa kanila. Mawawala na, mga kabunyog, mga kababayan, ang panawagan ng taong bayan na mapanagot ang mga korap. Ang gagawin ng mga senador, puprotektahan ang sarili nila. Kaya, kumbaga, napakagarapal na ng mga senador na ito. Actually, yung sinabi ni JB Ejercito, hindi ko maintindihan. JB Ejercito, sabi niya, the good one. Pero garapal niyang sinabi, ganun ang pagkakasabi ni JB Ejercito. Ang sabi ni JB Ejercito, hindi namin gusto ang direksyon ng Senado ngayon. Kaya mayroon daw silang parang hindi nila nagugustuhan ang direksyon ng Senado na parang sinusunog ang sariling bahay. Bakit daw hindi pinoprotektahan ang sariling kasamahan? O yan, mga kabunyog, mga kawan, nakakalungkot. Nakakalungkot na ganyan nakagarapal ang Senado. Ang sinasabi nitong nila Aimee Marcos, ang sinasabi nito nila Marcoleta, ang sinasabi nito nila JB Ejercito, kung magpapalit man ng liderato ng Senado, ang rason bakit bakit sila magpapalit ng liderato ng Senado? Kasi ayaw nila ang ginagawa ng liderato ngayon na iniimbestigahan kahit ang sarili nilang kasamahan. Ayaw nila. So ang gusto nila, maprotektahan ang mga sarili nila. Anong ibig sabihin yan? Naggarapal na, mga kabunyog. Wala nang accountability, wala nang pananagutan. Kaya dito nakakalungkot na umaabot sa ganito. Siyempre sila Ping Lacson, sila Tito Soto, napipressure din. Napipressure. Kasi alam nila na talagang ginagamit na issue yung ginagawa nilang pag-iimbestiga ng Senado kahit sa kasamahan nila. Kasi sinabi na yan ni Ping Lacson sa ni Tito Soto no one will be spared. Walang paliligtasin. Kung kasamahan nila, colleagues nila sa Senado, pero may mga ebidensya, kailangan rin sila, managot sila, magpaliwanag sila. Hindi pwedeng pagtakpan. Yan kasi nung panahon na Senate President si Escudero,
ang Blue Ribbon Committee chairperson ay si Marcoleta. Ano ang ginagawa? Sa katunayan, ang ginawa ni Marcoleta, protektado ang kapwa nila mga senador. Bigla nang magpalit ng liderato, yan, lumabas na ang kay Villanueva, lumabas na ang kay Jitgoy, lumabas pa ang kay Cheese. May kasunod pa. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, may kasunod pa ito. Abangan ninyo. Ibig sabihin, ang tanong na lang ngayon ng mga senador, sino pa kaya sa atin? Ay siyempre may mga tinatago yung mga senador na yan. Ayaw nilang dumating sa punto na sila naman ang nakasalang. Kaya mga kabunyog, kung nga nag-live ako kagabi, sabi ko palibutan ang Senado. Palibutan ang Senado. Kung noong panahon ng impeachment ni Sara, nagrarally tayo doon, ang Bunyog, ang iba pang grupo, dapat ngayon, ipakita natin na hindi natin gusto yung ginagawa ng mga senador. Garapalan yan. Magpapalit ka ng liderato ng Senado. Garapalan ha. Magpapalit ng liderato ng Senado para protektahan ang mga sarili nila, para hindi sila maimbestigahan. Hindi tama ito. Tama na yung direksyon ng Senado eh. Tama na yung direksyon. Suportado ng taong bayan yun. Alam nyo, ang sinasabi nila, mabuti pa daw sa Kamara, si Saldi ko lang ang nalalaglag. Yung mga kapwa daw kongresista, pinuprotektahan ng liderato ng Kamara nila, Speaker Bujidi. Tapos pagdating daw sa Senado, hindi. Kaya ang sinasabi ni JB Ejercito, ang sabi nga ni ang gulo-gulo na ng Senado. Ang sinasabi nila ang gulo-gulo ng Senado kasi kapwa nila senador naiimbestigahan. Wala namang problema yan. Hindi tinitingnan ng taong bayan na kaguluhan yan. Hindi tinitingnan ng taong bayan na kaguluhan yan. Tinitingnan yan ng taong bayan na tama. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Tapos ang sisisihin na naman, ang sinisisi nila Chis Escudero, kaya daw ganyan ang liderato ng Senado ngayon, si Lacson at si Soto, dahil hawak daw ni Romualdez. Romualdez na naman ang issue nila dyan. Kapag tama ang ginagawa ng ating mga lingkod bayan, tulad ng Senado, tama yung ginagawa nila Soto, nila Lacson, nila Risa, suportahan natin. Pero ganito, napakagarapal. Bakit napakagarapal? Hindi na sila, wala ng mga pagkukunwari. Imagine niyo, sabihin mismo yan, harap-harapan ni JB Ejercito. Ito, mga kabunyogo, yan yung sinabi ni JB Ejercito. Ayan, ipakita ko. Tingnan nyo. Anong sabi ni JB Ejercito dyan? Sa totoo lang, seryoso kong pinag-iisipan na lisanin ang majority dahil kung ito ang direksyon na tinatahak natin, parang sinusunog natin ang sarili nating bahay. Napapabayaan natin ang ating mga kasamahan, nakakalimutan kung sino talaga ang may sala. Tapos sabay labas ng balita, kinumpirma na may 5 senador ang kakalas na sa mayorya. Anong ibig sabihin niya? Ang tingin nila sa ginagawa nila ngayon sa Senado, nagsunog ng sariling bahay. Hindi yun. Ang ginagawa ngayon ng Senado ay suportado ng taong bayan. Hindi yan pagsunog ng sariling bahay. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Tama lang yung ginagawa na yan. Hindi pagsunog yan ng sariling bahay. Appreciated nga ng mamamayang Pilipino ang ginagawa na yan ng Senado. Na parang kahit kayo mga senador, hindi kayo ligtas. Ganun. Tama yung sinabi nila Tito Soto, nila Ping Lacson. Kahit colleagues namin, kasamahan namin, kung talagang mayroong pananagutan, lahat mananagot. Ayan, kaya lang yan tingnan nyo. Sabi ni JB Ejercito, 5 senador nagbabalak na kumala sa mayorya. ABS-CBN News yan, hindi po yan intriga. Nakakalungkot mga kabunyog, mga kababayan. Nagngingit-ngit tayo sa galit dito. Imagine niyo garapalang sabihin niya ni JB Ejercito. Ganun sila kagarapala na kung magpapalit ng liderato ng Senado, ang dahilan, ayaw nila ang ginagawa ng Senado na iniimbestigahan ang sarili nila. Ang tingin nila dyan ay pagwasak ng sariling bahay, pagsunog ng sariling bahay. Ang dapat daw ay protektahan ang mga kasamahan. Wow! Mga kabunyog, mga kababayan,
Nung makita natin yung akala ko wala na yung mga kudita-kudita ng Senado. Pero maraming nagkakalat ngayon. Magkakaroon daw ng pagpapalit ng liderato ng Senado bukas, October 6. Mayroon ng 30 na boto si Cayetano. Huh? Ay pag nakuha na yung 30 na boto ni Cayetano, ano na yan? Mayroon pa dyan babaliktad. Magiging na naman yung 15, 15. O yan mga kabunyog. Nakakalungkot na development ito kasi grabe, garapal ang ginawa nila sa atin. Garapal ang ginawa nila sa pundo ng bayan. Tapos ganyan ang gagawin nila. Ayaw nilang mapanagot sila. Oh, yan ang malinaw diyan. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yan ang malinaw diyan. Ayaw nilang mapanagot sila. Ganun naman ang pagkakasabi ni JBRs ito. Hindi namin gusto na kami mismo ay iniimbestigahan. Hindi pinoprotektahan ang aming mga kasamahan. Oh, yan mga kabunyog. Ang gusto nila, pantakpan sila. Kaya magpapalit ng liderato para yung lideratong nakaupo, hindi na ganyan ang gagawin tulad ng ginagawa ngayon. Kung ngayon nakikita natin bukas sa publiko yung mga pinangangalanan yung mga senador, pinangalanan si Jinggoy, pinangalanan si Villanueva, pinangalanan si Escudero. Ay sa susunod sanang magpandinig, pangalanan na naman yung mga senador pang iba, tsaka mga congressman. Yun ang hinihintay na ng taong bayan eh. Lumawak pa ang maimbestigahan at mapanagot sa mga katiwaliang ito. Tapos biglang ititigil, magpapalit ng liderato ng Senado. Ay, grabe. At ang ipapalit ay si Cayetano. Alam naman natin kung anong klase si Cayetano. Oh, mga kabunyog. Kaya, ito? Pang sabi, mayroon ng 13 daw na nakasuporta kay Cayetano. Kaya, ito mga kabunyog? Parang, isasagasa ng mga senador. Kahit ayaw ng taong bayan, kahit ayaw ng Malacanang. Oh, ipipilit nila. Para sa kanila, survival na nila ito. Ayaw nilang imbestigahan ang sarili nila. Yan mga kabunyog. Yan ang malinaw dyan. Ang sabi nila, gulo-gulo na ngayon ang Senado. Sa taong bayan, hindi ito tinitingnan na kaguluhan. Ang gusto kasi nila, tahimik lang ang Senado. Yung mga nagsasabi na ang gulo-gulo na ng Senado, sila Amy Marcos, sila Bato de la Rosa, sila Marcoleta, sila ang nagsasabing ang gulo-gulo na ng Senado. Si para sa kanila, dapat ang Senado tahimik. Pero sa likod ng katahimikan na yan, walang ingay, walang alingas-ngas, tahimik silang nakakapagnakaw sa pera ng bayan. Mas gugustuhin na natin ito na maingay ang Senado ngayon, basta't ang dahilan kaya nagkakaingay dahil pinapanagot ang dapat managot. Yun. Ang sabi kasi ng mga ayaw ng investigasyon ng Senado, ang gulo na daw ng Senado ngayon. Sabi ni Amy Marcos, kami ng mga senador ang nag-aaway-away. Ang gusto kasi nila, happy silang lahat. Ang gusto nila, mapayapa silang nakakapagnakaw. Walang pumupuna, walang nag-iimbestiga, walang napapanagot sa kanila. Happy sila lahat. Ganyan ang ginawa ni Cheese. May 142.7 billion na insertions, tahimik silang lahat, happy silang lahat. Ay kaya lang pumutok eh. Pumutok. O ngayon, tinitingnan nila yan na kaguluhan? Hindi yan kaguluhan. Mas tama yang ganyan. Anong gusto nila? Mangyari sa atin ang nangyari sa Indonesia at sa Nepal? Kapag pinilit nila yung ganyan, na sinusupil nila ang katotohanan, ay magagalit ang taong bayan. Hindi papayag ang taong bayan sa ganyan. Mas gusto na ng taong bayan itong ginagawa ngayon. Na iniimbestigahan yan. Walang tinatago. Yun ang dapat. O ngayon, pag napalitan ang liderato ng Senado ngayon, magagalit ang taong bayan. Sigurado yan mga kabunyog. Gusto nilang malibre sila sa accountability. Ang tingin nila ngayon sa nangyayaring ito, kaguluhan. Kasi lumalabas yung kanilang mga baho at pinagagawa. Yan. Pero sa sambayan ng Pilipino, hindi kaguluhan yan. Yan ay pagpapanagot. Ang gusto nila, impunity. Magnakaw na lang sila, tama Maria Abier, nang hindi sila na
Para sa kanila, happy-happy sila. Tingnan nyo yung nangyari sa Bulacan. Sobra yan. Totoo, tahimik yan noon. Kasi hindi yan pinag-uusapan. Ha? Yun ang gusto nila. Yung ginawa nila sa Bulacan na mga ghost projects, bilyon-bilyon. Gusto nila ganyan. Para sa kanila, yun ang katahimikan. Yun ang kaayusan. Hindi yun katahimikan. Hindi kaayusan yun. Yun ay sikretong pagnanakaw, garapalan. Panahon na ngayon na may managot. Ngayon, dahil may mga nananagot, nagagalit sila. Si magulo na daw. Hindi daw tulad nung dati. Ang totoo, ang gusto ng taong bayan, sa Bicol, nagrally nung October 1. Ang gusto ng mga Bicolano, hindi lang yung mga senador ang mapanagot. Yung mga kongresista sa mga probinsya, sa mga distrito, dapat din imbestigahan sa kanilang anomalya, sa mga flood control at iba pang infrastructure. Yan yun. Kaya lalawak pa ito. Lalawak pa ito. Yan mga kabunyog, mga kabayan. Ay kasi lumalabas nga ang balita. Magkakaroon daw bukas ng ipagpapalit ng liderato. Hindi natin alam kasi wala naman akong access sa Senado. Pero kumakalat yung balita na yan. Ha? Pero wag nating hayaan yan, mga kabunyog. Pag nagpalit ng liderato ang Senado, isuka natin yung liderato na yan. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw muna sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.